Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglepak-lepak na to with evidence. Nako, vlogger na si Christ Brian Brother. Kakasuhan ni Pastor Apollo Kibuloy. Ipakukulong at magmulta ng 10 million pesos. Ano ba ang nangyari kay Bibig? Bakit ganito ang nangyari kay vlogger Christ Brian Brother na sikat daw di umano na vlogger ng Davao City? Nako, 10 million pesos. Multa pa lang yan, tapos ipakukulong pa. Ano bang nagawang kasalanan ni Christ Brian Vlogger? Ito kasi kabibig. Ang nangyari kasi is parang meron siyang ginawa sa poster ni Pastor Apollo Kibuloy kung saan parang inihian nga ba niya o ano ba? Or pinagtawanan ba niya or ano ba? Kaya ito si Israelito Terion, ang lawyer ni Pastor Apollo Kibuloy, ay talagang nag-comment sa video na ngayon ay deleted na. Sabi dito, sampulan natin ito kay hindi ito magandang ehemplo ng kabataan. Para sumikat lang, kailangan talagang dauton at yaga-yagaan ang uban. Ihian pa ang poster ni Pastor Apollo Kibuloy. So, inihian ang poster ni Pastor Apollo Kibuloy. Mataas ang pasensya ni Pastor Apollo Kibuloy, pero si Attorney Torion mismo ang talagang nagsabi kay Pastor Apollo Kibuloy na filean ito ng criminal cases for grave oral defamation, offending religious feelings, katong pag-ihi niya sa poster ni Pastor Apollo Kibuloy, violation of city ordinance, kasi bawal yan sa Davao City, plus civil case for damages, bisan 10 million lang. Naku po. 10 million pesos ang hinihinging damages. Tapos, meron pang mga kaso na isasampa sa kanya. Ito kasi mga ibang vlogger. Oo. Parang wala lang pakialam, no? Basta makapag-vlog-vlog lang. Akala nila for ang tawag dito, for creativity, for spreading good vibes. 'Di ba? Spreading good vibes ba yung ihihian mo ang poster? 'Di ba? Pero pwede naman nilang makipagsundo sila. Ito yung mga demand ng ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy. Nag-demand sila na kung magawa mo ito, ay there's a possibility na patawarin siya. I don't know kung yan ba ang gusto or magiging solusyon sa gulong ginawa ni Christ Brian Brother. So ito kabibig, nakita ko ito ha. Ito yung kabibig. So ito yung mga demand. In light of the foregoing, we formally demand that you immediately remove and delete all defamatory posts, videos, and comments that pertains to Pastor Apollo Kibuloy. Number 2, cease and desist from making any further statements or engaging in any conduct that maligns, defames, or disrespect our client and the KOJC. Pangatlo, issue a public apology to Pastor Apollo Kibuloy within 5 days from the receipt of this letter through the same platforms where defamatory remarks were posted. Ito pa yung iba. Sabi dito, failure to comply with these demands will leave our client no choice but to pursue criminal and civil complaints against you, including but not limited to, ito yung mga grave oral defamation, Article 358, Revised Penal Code, libel, Article 353 in relation to Article 355, Revised Penal Code, offending religious feelings, Article 133, Revised Penal Code, violation of the expanded anti-urinating in public ordinance as amended by the 20th Sangguniang Panglungsod ng Davao, civil action for damages under Articles 19, 20, and 26 of the Civil Code of the Philippines. Take this letter as our final warning. So nagbigay na pala ng final, itong letter na to ay final warning kay Christ Brian Brother na vlogger ng Davao. So talagang dinilit niya ang video. Ito kasi siya share ko sa inyo yung pagmumukha niya para makita nyo naman. Trending na trending, pinag-usapan talaga siya ngayon. Ito siya ngayon mga kabibig. Yan po ang pagmumukha niya. Oo.
Tapos, ito yung yan. Kibuloy, Christ Brian at Jose Maria. So, tapos inhian daw ang poster ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya medyo walang karespeto ang ginawa niya. Diba? So, yan mga kabibigan. Tapos, nag-ano na siya, nag-release ng official statement. Yan kasi siya, humingi siya ng apologizes to Pastor Apollo Kibuloy and KOJC. So, panoorin natin ang video niya na nag-apologize kay Pastor Apollo Kibuloy. Ito. Hello, good evening. This morning, I created a content. My intention was for general entertainment only. But instead, created a lot of divisiveness. And for that, I am deeply sorry to Pastor Apollo Kibuloy, to the members of KOJC team, and all the people who I offended, and especially to my family members who were also stressed from what happened. This will be a learning experience for me and also a part of my growth as a content creator and entertainment vlogger. Blessed and love. So yun ang kanyang statement hinggil sa issue ni Pastor Apollo Kibuloy at sa kanya. So humingi na siya ng tawad sa issue na ito. Kasi yan ang sa mga demand ng lawyer ni Pastor Apollo Kibuloy na humingi ka ng tawad. So, ano yung masasabi dito mga kabibig? Ako, grabe, trending na trending. Diba? Grabe naman siya. Inihian talaga. Diba mga kabibig? Okay lang ba sa inyo yung mga ganun mga kabibig? So, ito ang mga komento ng ating mga netizen. Being mindful and sensitive on the content that you are creating. Freedom is not absolute. Rights have limitation. It ends when you stepped into the rights of others. Ito tao ang komento na isang netizen. This is unacceptable. A few months ago, when we witnessed this person disrespecting a blind individual and turning it into a content. When he received backlash, he apologized and claimed it would be a learning experience. A few weeks later, he was involved in another controversy, making racist remarks towards two Indian students, calling them mabaho. Once again, he apologized and saying it was part of his classic learning experience. Ay, ang dami na palang mga classic learning experience niya, no? And now, here we again with another missed up stunt. At this point, this has become a habitual offense. May we reach a point where his actions are irreparable and can cause permanent damage. Just a reminder, the same person was apprehended for selling illegal substance last year? O talaga ba? Let's strip him of his platform and report his page. We cannot allow younger audience to be influenced by this person. KOJC, please ayaw magtuo, do what is right. Hala. May mga challenge pa dito. I challenge the legal counsel of KOJC to file a case for this little tick, a cyber libel, to sample people who are wanting to do something like he did. Nagyayabang, pero ngayon takot na. Ayaw sigig bless and love kasi wala kang respeto. Kasi ito yung famous sa kanya bless and love. Tapos siya walang respeto. Ito pa, bawal yan brother. Musulod na ka sa Matrix. Sa US nga bawal mag-urinate kung saan-saan. Kulong ang labas mo. Mas iro paman ka di ay batasan. Mas aso ka yung mga yung attitude mo. Okay na, nakuha mo muna ang atensyon ng madla. Mas lalo na siyang nakilala in a very bad way. Anak dyan nang mag-start as a vlogger. Ay, grabe naman. Dapat talaga gagawa ka ng bad influence videos para maging sikat ka. Ito pa. Di pa ba na preso ito? Dapat ipapreso na to. Dapat di lang public apology ang gagawin mo. Maraming beses mo palang ginawa na ito. Tapos, parang hindi sincero ang public apology mo. Ngayon, na-shot ka sa banga. Love and respect, man ka, brother. Bakit inihian mo ang pader? Yan ha. Kumusta na ang matrix mo, brother? Gulong-gulo na ba?
ituloy mo ang kasi, Attorney Torion, para maging sample ito sa mga vlogger katulad niya na walang respeto. Yan ha. Need to instill discipline to this person. He will do and do it in the future. And what to say? Sorry again. Mga kabibig, yan po mga kabibig ang kanyang lesson learned ngayon. 'Di ba? Proud na proud siya sa ginawa niya nung nag-video siya, pero ngayon patawat hingi-hingi na naman siya ng sorry sa kanyang ginawa. So, ano ang iyong komento tungkol dito mga kabibig? Yung iba, tama lang yan kasi ang bastos ni Pastor Apollo Kibuloy, hoy, dai. Yung mga kaso ni Pastor Apollo Kibuloy, puro alleged lang yun. Alleged. Walang sapat na ebidensya. Pero ito, ginawa ni vlogger Christ Brian Brother. Kitang-kita naman sa ginawa niyang video. Oo, hindi naman alleged na hindi niya inihian. Klarong-klaro sa video. 'Di ba? So, ano ang iyong komento tungkol dito? Ako naman, kung ano man lang ang maging reaction or ano man ang maging gawin ni Atty. Torion, sila nang bahala, lalo na mga KOJC na members, sasaktan talaga sila sa ginawa ng taong ito. Sabi dito, tayong mamamayan may freedom or rights to express our opinions, idea, pero wag masyadong bastos kasi kahit hindi mo gusto yung tao, respetuhin mo pa rin. In fact, hindi mo kilala si Pastor Apollo Kibuloy. Diba? Yan man ang kabibig. So yun, trending na trending siya, pinag-uusap-usapan siya at talagang gustong makatikim ito ng kaso, itong taong na to. Diba? Pinag-uusapan talaga itong mga kabibig. So sana, kung ano man ang maging desisyon ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy, para sa pangkalahatan ng KOJC members. Alam ko, may mga KOJC members na nasaktan. Oo. Nasaktan sila sa ginawa ng taong ito. Mahirap naman kung maging vlogger ka, pasikat ka lang, tapos yurakan mo yung relihiyon ng ibang tao, yung respeto ng ibang tao. Diba? Nakaka-offend yun. Kung, for example, papatawarin nila ang batang ito, ang taong hindi naman ito bata, may utak na to, ang taong ito, pero sana, yung sincere, yung paghingi ng tawad, hindi yung parang scripted, hindi yung parang scripted, parang walang feelings, walang emosyon yung paghingi ng tawad. Sabi ng iba, ano man gusto nyo, iiyak yan si brother. Yan naman ibig sabihin iiyak-iyak. Yung ramdam ng mga tao ang sinseridad ng kanyang paghingi ng tawad. Di ba mga kabibig? Kasi may mga humihingi ng tawad for the sake of, humingi lang ng tawad for the sake of following the demand ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy. Kasi very easy mag-post ka lang ng video, humingi ka ng tawad, tapos i-delete mo yung mga videos na pinakalat mo tungkol kay Pastor Apollo Kibuloy, okay na yon. Pero yung ibang KOJC members, I don't know, yung baka pagtingin nila sa video ay hindi sincere, ay parang hindi ramdam namin yung emosyon ng humihingi ng kapatawaran. Ganun mga kabibig. So, depende lang talaga sa kampo ni Pastor Apollo Kibuloy. May mga demands naman siya doon. So, yun lang po mga kabibig, ang ating Ladies Lebak-Lebak for today. Ano ang iyong opinion tungkol dito? Comment down below kasi trending na trending itong si Christ Brian Brother. Wow, Christ pa talaga ang pangalan niya. Christ Brian Brother ng Davao City. Ng Davao City pa to siya? Kasi sa Davao City siya mostly mag-vlog eh. Diba? Ako naman mga kabibig, huwag nating kalimutan ang PDB Laban na line-up. Oo. Diba? Iboto natin para maging mapayapa, maayos ang bansa natin. At si BP Sara, nako, kumusta na po kaya ang kanyang impeachment? Ano na kaya ang movement ng impeachment? At ang BICAM, kumusta na? Yung hinihintay na sagot ng Supreme Court sa mga calling the attention of Martin Romualdez. Sino pa ba? Si Chis Escudero, si Bersamin, pinatawag na magbigay na kailang statement hinggil sa BICAM. So maghintay tayo sa mga update na yan, mga kabibig. So yun lang po ang ating latest Lebak-Lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending Lebak-Lebak na ating pag-uusapan. Shoutout sa ating mga OFW dyan.
Kumusta? Lunes na naman. Nako, simula ng ating pagtatrabaho. Kayod ulit. Bye everyone. See you next time.